niya ang dumagundong na tinig ng kanyang asawang si Gabriel sa buong kabahayan. Saglit na tumigil ang kanyang paghinga sa gulat sa lakas ng boses ng asawa. Natauhan lang siya nang muling marinig ang galit na boses ng asawa. "Tell her to bring my coffee into the library in 5 minutes!" Saad sa kasambahay nila. Agad na binitawan ni Althea ang hawak na sandok. Kasulukuyan nagluluto siya ng hapunan nila. Kitang-kita niya sa mata ng yaya Andeng niya ang takot. Alam niyang para sa kanya ang nararamdamang takot ng matanda. "Yaya, wag po kayo mag-alala. Okay lang po ako." At tumawa siya sa matanda. Kinuha naman ng isa nilang katulong ang hawak niyang sandok at ipinagpatuloy ang pagluluto niya. Dali-dali naman siya naggawa ng kape ng asawa. Mabuti pang maaga sa 5 minutes, madala niya ang kape sa asawa. Ngunit nasa kalagitnaan na siya ng hagdan paakyat nang mapatingin siya sa larawan ng kanilang kasal. Napatigil siya sa petsyang nakalagay doon. 3 taon na pala ang nakalipas mula nang walang pagtutol siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na ipakasal siya kay Gabriel, the famous Gabriel Vasquez, the most bachelor in the whole province of Zambales. Kabilang si Gabriel sa famous Vasquez clan na inaasam ni numang babae makilala man lang. Maraming babae ang gustong bumihag sa lalaki, di lang dahil sa taglay na kagwapuhan kundi dahil sa yaman nito. Ngunit may isang bagay siyang pinagkaiba sa mga babae naghahangad kay Gabriel. Hinahangad niya ang lalaki dahil mahal niya ito. Naramdaman niya ang pagmamahal dito na minsang magtama ang kanilang mga mata. 10 years ago, 18 pa lang siya noon at ngayon ay 21 na siya. Mula ng araw na iyon, wala na siyang ibang hinangad kundi ang mapansin ni Gabriel. At nangyari ang kanyang inasam-asam na pangarap. Ngayon ay Mrs. Gabriel Vasquez na siya, legal na asawa. Dagling pinutol na Althea ang kanyang mga alaala. Masyado na rin siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy lumagpas na siya sa 5 minuto. Pinuksan niya ang pinto ng library nang hindi kumakatok. Nakita niya si Gabriel na naka-boxer short lang. Ilang beses na ba niyang nakita ang asawa sa ganong ayos? Para sa kanya, napaka-perfect ng katawan ng asawa niya. Nang biglang sumigaw si Gabriel. 5 minuto? Napakatagal para sa'yo dalhin ang kape dito? Galit na sabi ni Gabriel. "I'm sorry, Gab." Wala siyang ibang masabi sa asawa ni hindi siya makaibo sa kinatatayuan niya. Napatitig na lang siya dito. Kumuha ito ng t-shirt at pajama sa closet na maroon at agad na nagbihis. Lumapit naman siya sa table para ibaba ang kape. Pagkalapag ng kape, eksaktong pumihit si Gabriel sa paharap sa kanya. Agad naman nag-iwas ng tingin sa Althea. Ganon din ang ginawa ng asawa. Kaya tuloy nagmukhang hinaharangan nila ang isa't isa. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang galit. "Ano bang ginagawa mo?" Galit na sabi ni Gabriel at hinawakan siya na mahigpit sa balikat. "Gab, nasasaktan ako." Napaaray na sa sakit si Althea. Hindi na rin siya makatingin sa mata ng asawa. Nakikita niya sa mata nito ang galit. "Please, Gab, please bitawan mo na ako." Mahinang iyak niya at bigla siyang binitawan kaya pati hayang bumagsak siya sa sahig. Una ang balakang niya. Hindi lang yun ang unang pananakit sa kanya. Maraming beses na. Hindi niya inaalintana ang pisikal na pananakit sa kanya dahil hindi katawan niya ang bumabagsak sa kanya, kundi ang puso niya mismo. Tumingin sa kanya ang asawa, ngunit hindi man lang nabawasan ang galit sa mga mata nito, kundi lalo pa nagliyab ang tingin sa kanya. "Remember this, Althea Vigilia. Sa susunod na sawayin mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo." At hinila siya patayo at itunulak palabas ng pinto. "Umalis ka na, bago ko makalimutang babae ka." Takbo si Althea pumasok sa kanyang kwarto na hindi lumingon sa asawa niya. Nilak niya ang pinto at dumapa sa ibabaw ng kama. At doon niya pinakawalan ang luhang kanina pang gustong bumagsak. Impit ng impit ang kanyang pag-iyak. Ayaw niyang makakuha ng atensyon. Wala magawa sa Althea. Kailangan niyang pangatawanan iyon. Pumayag siya makasal sa asawa niya.
kahit alam niyang hindi siya mahal at nasa papel lang na sila ang mag-asawa. Unang pagkikita nila sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng San Agustin. Ang ama nito ang pinaka-famous businessman sa buong Zambales. Sa bawat bayan ay pag-aari ng ama ni Gabriel ang hasyenda o kaya ay resort o mansyon. Nakita niya si Gabriel sa gitna ng karamihan. Bakit ba sa dinami-rami ng binata doon, si Gabriel ang nakakuha ng atensyon niya? Ngunit hindi pinansin ng binata. For years na sinusundan niya si Gabriel. Inaalam niya kung saan pumupunta ang binata. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ng personal. Ngunit isang araw, nagising na lang siyang mahal na niya ang binata. Isang umaga, biglang gumuho ang pangarap niya na malaman niyang darating si Gabriel. Ngunit kasama nito ang girlfriend niyang si Genevieve. Nagkaroon ng pagkakataon si Althea na makita muli si Gabriel. Nakita niya nang pinakilala ni Gabriel ang girlfriend niya sa mga magulang nito, pero hindi gaano pinansin ng mag-asawa. Doon niya nalaman na kaibigan pala ng mga magulang niya ang mag-asawang Vasquez. Nagkaroon na siya ng pagkakataong makilala si Gabriel. Tawagin siya ng mga magulang niya para ipakilala kay Gabriel. Nice to meet you, Señorita Althea. Sabay halik sa kanyang kamay na kinagulat naman niya. Kailanman hindi siya nagpatawag ng senyorita sa mga katulong nila. Nakita niya sa di kalayuang nakasimangot ang girlfriend ni Gabriel. Ilan naman siya ng mama ni Gabriel. At sa di kalayuan, kitang-kita niya ang sweetness ng dalawa, na para bang sila lang ang tao sa oras na iyon. Nararamdaman niya ang kirot sa dibdib niya. Hinayaan na lang niya mahalin niya ang binata kahit sa malayo. Dahil hindi naman niya alam kung paano patitigilin ang nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na mangyayari ang lahat. Kinausap siya ng mag-asawang Vasquez, kasama ang mga magulang niya. Ipapakasal sila ni Gabriel sa isang kasunduan. Malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan, pagkatapos ng kasal may binulong sa kanya ang binata. Hindi kita mahal. Sa akala mo ba magiging maayos ang pagsasama natin? Gagawin ko ang lahat para maging miserable ang buhay mo sa akin. Hindi ako papayag na ako lang mahihirapan sa pakikisama sa iyo. Napapaluha si Althea sa bahaging iyon ng kanyang alaala. Mahinang katok sa pinto ang gumising kay Althea. Napabalikwas siya ng tayo. Mag-aalas 8 na ng umaga, ang dami pa niyang trabahong gagawin. Agad na lumabas siya ng kwarto. Pero nakasulubong niya si Yaya Anding na may dalang pagkain. Yaya, bakit nagdala pa po kayo ng pagkain? Bababa na po ako. Huwag kang mag-alala. Umalis na si Gabriel. Saad ng matanda. Nilapag ng matanda ang pagkain sa mesa at nilapitan si Althea. Ayoko makialam sa inyong mag-asawa. Problema niyo ito. Gusto ko magalit kay Gabriel dahil sa ginagawang pagtrato niya sa iyo. Hindi ko lang siya kilala mula pagkabata. Napakabait niyang bata. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang ugali niya. At kahit anumang kasunduan ang naganap sa inyo, mag-asawa pa rin kayo sa mata ng tao at Diyos. Gusto kong malaman mo na humahanga ako sa iyo, Althea, sa wagas mong pagmamahal kay Gabriel. Gulat na napatingin sa Althea sa matanda. Paano niyo po nalaman? Muminti ang matanda. Nakikita ko sa mga mata mo habang tinititigan mo siya na may pagmamahal at hindi takot. At sa loob ng 3 taon ay hindi nagbago iyon. Bagkus na dagdagan pa. Unti-unti napawi ang ngiti ng matanda. Di maisip bakit hindi makita ni Gabriel ang pagmamahal ni Althea. Bakit napakalaki ng pinagbago nito. Napayuko ng ulo si Althea at di napigilan ang mapaluha. Hinawakan naman ni Yaya Andeng ang mga kamay niya. Iha, tinitiyak ko sa'yo, darating din ang araw na mamahalin ka ng asawa mo. Tanga lang ang taong hindi makakakita kung gaano ka kaganda sa panloob o panlabas at hindi tanga si Gabriel. Matagal na nakalabas si Yaya Andeng. Nakatulala pa rin si Althea. Tama si Yaya Andeng. Mahal ko si Gabriel. Buti pa si Yaya nakikita niya. Ngunit si Gabriel di nakikita yon. Mahal niya ang asawa niya. Ngunit ang mahalin siya, isa yung panaginip.
na kahit sa panaginip ay hindi mangyayari na mahalin siya. Iisa ang mahal ni Gabriel, ang kanyang kasintahang si Genevieve. At kahit kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lang ay madapa si Althea na marinig ang papalapit na boses ni Gabriel. Dalhan mo ako ng kape sa library. Hindi ako kakain ng hapunan. Sawang-sawa na ako sa mga luto mo. Ilang taon mo nang ginagawa pero di mo pa rin magawa ng tama. Galit na sabi ni Gabriel. Dali-dali niyang dinala ang kape sa library. Pagpasok niya, nakita niyang nakatulog sa lamesa si Gabriel. Gustong-gusto na niyang hawakan ang pisngi ng asawa, ngunit baka magising ito. Napatitig siya sa litratong nakapatong sa mesa. Masayang-masaya si Gabriel kasama ang dating girlfriend dito. Napakasakit sa kanya makita iyon. Biglang nagising si Gabriel. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo yan! Sa gulat niya, nabitawan niya ang frame at nabasag iyon. Lalo namang nagalit si Gabriel. Sa labis na takot niya, agad-agad niyang dinampot ang mga bubog at naging sanhi upang masugatan siya. Ngunit bigla siyang itinulak ni Gabriel. Huwag mo yang hawakan! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi niya alam kung manhid lang ba siya o hindi niya lang nararamdaman ang sugat sa kamay niya. Mas nararamdaman niya ang kirot sa puso niya. Muling lumapit si Althea para tulungan ang asawa niya. Ngunit bigla siyang tinabig ni Gabriel. Get out! Galit na sabi nito. Pagtayo, di napansin na Althea ang mesa at nauntog siya doon. Nakita yun ni Gabriel pero di pinansin at patuloy pa rin siyang pinalabas nito. Makirot ang kanyang ulong na untog sa mesa. Sinalubong siya ni Yaya Andeng sa hagdan. Sus Maria Josep Althea, anong nangyari sa'yo? Di nakasagot sa Althea at unti-unting nawalan siya ng malay. Nang magbukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Yaya Andeng na nag-aalala. Bahagya pa siyang nahihilo. Kinapa niya ang kanyang ulong, may bandage pa iyon. Gusto na ang pakiramdam mo? Tanong ni Yaya Andeng na punong-puno ng pag-aalala. Ngumiti naman si Althea para di mag-alala ang matanda. Okay na po Yaya, maliit lang naman po ang sugat. Si Gabriel po, tanong niya. Maaga siyang umalis, siya ang tumawag ng doktor kagabi para magamot ka. Sigurado ka bang hindi si Gabriel ang may gawa niyan sa'yo? Hindi po Yaya, aksidente po ang nangyari. Nagdududang tiningnan siya ng matanda at tumango na lang. Bababa ka ba para kumain o dadalhan na lang? Saad ng matanda. Wag na po, bababa na lang po ako, sabi ni Althea. Pagkababa na matanda, tiningnan niya ang sugat sa salamin. Sa loob ng 3 taong pagsasama nila, ito ang unang beses na sinaktan siya ng asawa niya nang dahil sa isang larawan ng ex-girlfriend niya. Sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin ang asawa niya. Dumating ang hapon. Halos hindi humihinga si Althea habang hinihintay ang reaksyon ni Gabriel. Kumain sila ng hapunan at siya ang nagluto. Yon ang gusto ng asawa niya. Siya ang magluluto, maglilinis, maglalaba at mag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ng asawa niya. Pero sa puso niya, masaya siyang asukasuhin ang asawa niya. Kahit minsan, panunuri at panghuhusga ang inaabot niya. Nagulat na lang si Althea nang biglang ibagsak ni Gabriel ang mga kutsara. Wala namang pagkain ito, ang lamig! Walang lasa! Ilang taon mo na bang ginagawa ito? Hindi mo pa rin ma-perfect. Wala ka pa rin alam sa pagluluto. Ano pa bang alam mong gawin? Galit na namang saad ni Gabriel. Napalinga sa paligid si Althea. Kita niya sa mga mata ng mga kasambahay ang takot at awa sa kanya. I'm sorry Gab, ipagluluto na lang kita ulit. Huwag na, hindi na ako kakain. At galit na tumayo si Gabriel. Bago pa man makaakyat sa hagdan, lumingon ito sa kanya. Bukas golden anniversary ni na Mama. Doon tayo mag-dinner. Makakatikim din ako ng masasarap na pagkain. Susunduin kita bukas. Magsuot ka ng magandang damit at tulad ng dati, maging mabuti kang artista sa harap nila. Pag-uuyam, sambit ni Gabriel. Alam naman niya ang mangyayari. Tulad ng ginagawa nila tuwing makakasama niya ang mga magulang nila. Magpapanggap silang masaya at nagmamahalan.
Lingid sa asawa niyang masaya siya pag nangyayari yun. Kahit saglit lang at pagkukunwari lang ang nakakapaglapit sa kanilang dalawa. Masayang masaya ang lahat na nakakasalubong nila. Nandun sila sa mansyon. El Palacio ang tanyag na mansyon ng mga magulang ng asawa niya. Nakatayo ang mansyon sa pinakaunang bayan sa Marcelino, na ang tawag ay Consolacion. Yun ang pinakamayaman at pinakatanyag na barangay. Halos 1 oras din sila nagbiyahe. Napakagarbo ng hagdanang iyon. Animoy nasa palasyo sila. Napakarami ng tanyag na tao ang dumating. Maratyo na sila sa presidential table, kung saan nakaupo na doon ang mga magulang niya. Lumapit siya at binati ang mga biyanan niya. Happy anniversary po Mama, Papa. Sabay halik sa mga ito. Puro business ang naririnig na Althea pinag-uusapan ng mga magulang nila. Natigil ang pag-uusap nila nang tinawag ng MC ang mga magulang ni Gabriel sa entablado. Salita ang papa niya. Bago tayo mag-toast, gusto ko muna sariwain ang 50 years na pagsasama namin na nag-iisang asawa ko. Happy anniversary, sweetheart! I love you so much. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Nagpapasalamat ako sa 50 years na pagmamahal na habang tumatagal lalong nag-aalab. Pabirong sabi ng biyanan niyang lalaki. Makikita mo sa mga mata ng mag-asawa, kahit matanda na sila, nandun pa rin ang sweetness sa isa't isa. At di mapagkakaila, punong-puno sila ng pagmamahal. Pagkatapos mag-toast, nag-kiss ang mag-asawa. Di niya maiwasang makaramdam ng inggit. Sana ganun din sila ni Gabriel. Pagkatapos mag-toast, umupo muli ang mga magulang ni Gabriel. Tinabihan siya ni Mama Ivy, mama ni Gabriel. Napatingin siya kay Gabriel nang tapikin siya sa braso. Baby, kinakausap ka ni Mama. Bumaling si Althea sa ina. Yes, Ma? Nakangiting nagtanong ang biyanan niya. Wala pa bang apong minimithi namin, Iha? Nanunuksong tanong ng ginang. Namula naman ang mukha ni Althea. Sasagot pa sana siya na magsalita ang papa ni Gabriel. Ang hina mo naman, Iho. Huwag mo sabihin bigo pa rin kami magkaroon ng apo hanggang ngayon. Tila naiilang naman si Gabriel. Ngunit bago pa makapagsalita ang asawa, nagsalita ang papa niya. Ikaw naman kumpare, wag natin masyadong i-pressure ang mga bata. Sigurado naman, konting panahon lang ating paghihintay. Hindi mo ako masisisi kumpadre, tumatanda na tayo. Kumpadre, kalaban lang ang tumatanda. At nagkatawanan sila. Tingin siya kay Gabriel. Nakangiti rin ang asawa niya. Althea, parang pumapayat ka. Inaalagaan ka ba ni Gabriel? Tanong ni Mami Ivy. Oo nga, Iha, mukhang matamlay ka. Segunda naman ng kanyang mama. Napatingin si Althea kay Gabriel. Nakatingin din ito sa kanya na nakangiti. Naramdaman niyang tinapakan ni Gabriel ang mga paa niya. Ganun naman palagi nangyayari kapag napapag-usapan ang kanilang pagsasama. Inaalagaan po ako mabuti ng asawa ko. Mahal na mahal po namin ng isa't isa. Mahal ko po ang asawa ko higit sa buhay ko. Wala na po akong mahihiling pa. Mukha namang kumbinsido sa sinabi niya ang mga magulang at inalisan ni Gabriel sa ibabaw ng paa nito ang mga paa niya. Kasama sina Althea at Gabriel sa buong okasyon. Kahit minsan ay hindi umalis sa tabi niya ang kanyang asawa at gustong-gusto naman niya iyon. Ganong pagkakataon lamang niya nahahawakan, mayayakap at nahalikan si Gabriel. Sinusulit niya ang bawat oras sa ganong pagkakataon. Magkahiwalay lang sila mag-asawa nang hilahin siya ni Mami Ivy. Ika Althea, hayaan mo muna ang asawa mo sa mga kaibigan niya. Malayo man siya sa asawa, nakikita niyang umiinom ito at biglang nawala sa paningin niya. Paalam siya sa mga magulang niya para hanapin si Gabriel. Nagpalingalinga siya pero di mahagip ng mga mata niya. Nagulat siya nang biglang may lumapit sa kanya. Hinahanap mo bang asawa mo? Kilala ni Althea ang tinig na iyon. Si Nathan, kababata niya at binata at matalik niyang kaibigan. Nilahad nito ang kamay. Let's dance. Nag-aatubiling hawakan niya ang kamay ng binata. Sasayaw lang tayo, sambit ni Nathan. Please, for old time's sake, pakiusap ni Nathan. Parang kapatid na niya ang binata, kaya pumayag na siya. Magkahawak ang kamay nila habang nag-uusap. Althea!
Gulat na binawi niya ang kanyang kamay at agad na lumingon kay Gabriel. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Di niya malaman kung paano lalapit sa asawa. Nagsukatan naman ng tingin ang dalawang lalaki. Hindi malaman ni Althea ang gagawin. Baka makakuha ng atensyon ang dalawa. Magpapaliwanag sana siya sa asawa nang bigla siyang hilahin palayo. Hinabol naman sila ni Nathan. Mr. Vasquez, nasasaktan sa Althea. Wala kang pakialam. She's my wife. Mariing sabi nito. At humanap ka ng asawa mo nang hindi ka nakikiapid sa asawa na may asawa. Galit na sabi ni Gabriel. Ka magselos sa amin ng asawa mo. Magkaibigan kami. Kitang-kita niya ang galit ng asawa niya kay Nathan. Natutuwa naman siyang pinagmamasdan ito. Masaya si Althea habang kasama ang asawa niya ng buong party. Yun kasi ang pagkakataon niya para mahawakan, mayakap at mahagkan ang asawa niya. Ang magkunwari sa harap ng mga magulang niya at sa lahat ng tao. Naghiwalay lang sila na makipag-inuman si Gabriel sa mga kaibigan niya. Nang nakailang oras, hinanap niya ang asawa na nagagalit sa kanyang paningin. At doon nakausap niya si Nathan, ang kababata niya. Hawak-hawak ang kamay niya nang biglang dumating si Gabriel na galit na hinila si Althea. Pagsiselos ang nakikita niya sa mga mata ni Gabriel. Ito na nga kaya ang simula? Marahas na hinila siya ni Gabriel palabas ng mansyon. Hindi ba tayo magpapaalam? Saad ni Althea. Nakapagpaalam na ako kanina pa. Hindi mo napansin dahil nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Hindi ka na nahiya sa mami at daddy? At di ka na nahiya? Ginagawa mo pa sa harap ko? Kaibigan ko lang si Nathan. Alam mo yun. Nag-uusap lang kami. Saad ni Althea. Kitang-kita niya sa mata ng asawa ang pagdamuhi. Kaya minsan hindi siya tumitingin sa mga mata nito. Sa 3 taong pagsisilbi niya sa asawa ay wala pa rin itong nararamdaman kahit katiting na pagmamahal sa kanya. Parang dinudurog ang kanyang puso sa masakit na katotohanan. Namamaga na ang mukha ni Althea. Hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang kanyang luha at dali-dali niyang pinahid ang mga yon. Pinaharurot naman ni Gabriel ang kotse. Hindi niya maiwasan magbalik tanaw sa totoong dahilan ng pagkamuhi sa kanya ni Gabriel. Naalala niya ang sinabi sa kanya noon. Umurong ka na sa kasal natin. Sabihin mo hindi mo ako mahal. Nagsusumamong hiling sa kanya ni Gabriel. Hindi naman kita mahal. Napalunok naman si Althea. Hindi ko kayang suwayin ang mga magulang ko. Ang totoo, nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal sa binata at kagustuhan makasal dito. Althea, hindi mo ako mahal at lalong hindi kita mahal. Alam mong may fiancé na ako, si Genevieve. Hindi alam ni Althea kung saan kumuha ng lakas ng loob na sagutin si Gabriel. Tulad mo, mahal ko ang mga magulang ko. Hindi ko sila kayang suwayin. Ginawa lahat ni Gabriel ang paraan para hindi matuloy ang kasal, ngunit nasunod pa rin ang mga magulang nito. Walang ginawa si Gabriel kundi magpakalunod sa alak ng ilang linggo. Lalong nagalit si Gabriel nang mabalitaang namatay sa car accident ang ex-girlfriend na si Genevieve, na lasing. At kumalat ang balitang nag-suicide daw ito dahil nagpakasal si Gabriel sa ibang babae. Isinisi sa kanya lahat yun ni Gabriel ang nangyari sa pinakamamahal niyang nobya. Dahil doon, palaging umuuwi ng lasing ang asawa. Ngunit may lakas pa rin itong sumbatan siya at saktan. Isang gabi, umuwing lasing na lasing si Gabriel. Pasuray-suray itong umakyat sa hagdan. Tinulungan niya ang asawa ngunit itinulak siya. Sumunod na lang siyang paakyat nang muntikang mahulog ito. Inalalayan niyang muli hanggang makarating sa kwarto nila. Dahil sa kalasingan, hindi niya kinaya kaya natumba sila at nadaganan siya. Amoy na amoy niya ang amoy alak na bibig ng asawa. Tangkang hahalikan siya ni Gabriel
nang bigla siyang umiwas. My dear wife, huwag ka na magkunwari. Alam kong gustong gusto mong halikan kita. At mariing hinalikan siya. Please Gab, maawa ka. Ngunit hindi siya pinakinggan nito. You're really a good actress. Binili ka lang ng mga magulang ko dahil mukha kang pera. Gusto mo lang ng kayamanan ko. Hindi totoo yan, Gabriel. Saad ni Althea at tinulak niyang palayo si Gabriel. Hindi naman inaasahan yon ni Gabriel. Bigla itong napatihaya. Kaya lalong nagalit ito sa kanya. Mukha kang pera, Althea. Matigas na sabi nito. Nakawala si Althea, ngunit nahawakan siya sa paa at hinila papalapit sa kanya. At pinilit siyang halikan ng asawa at nagtagumpay ito. May nangyari sa kanila. At tulad din ng mga nauna, pag niniig nila, wala ring halong pagmamahal o emosyon ay namagitan sa kanila. At wala siyang magawa kundi ang umiyak hanggang makatulog siya sa pag-iisip. Inihimpil ni Gabriel ang sasakyan sa harap ng bahay nila. Napatingin ito sa asawa. Nakapikit si Althea. Nakatulog pala ito sa biyahe. Bulong niya sa sarili. Napakakunot noo si Gabriel nang may makitang may butil ng luhang pumapatak sa mata nito. Crying in her sleep? Bakit? Nakaramdam siya ng konting guilty. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay na pahidin ang luha sa mga mata ng asawa. Hindi niya magawang ilayo ang tingin sa asawa. Ano kayang nangyayari sa asawa niya? Nananaginip ba ito? Anong napapaginipan nito? Bakit ba ako mag-aalala? Tila napasong binawi ang kanyang kamay sa mukha ni Althea. Mapanin lang ang mukha ni Althea. Mukhang pera ito. Pumayag na magpakasal sa kanya na walang pagmamahal sila sa isa't isa. Ano ba ang magiging dahilan ni Althea? Magpakasal sa kanya kundi pera niya. Oo nga, hindi naman ito mahirap. Ngunit higit na makapangyarihan ang pamilya niya. Ngunit tuwing titingnan ni Gabriel ang mga mata ni Althea, tila iyon nagbabadya ng iba pang dahilan. Kung ano mang dahilan yun, ayaw niyang alamin pa. Ipinilig ni Gabriel ang kanyang ulo upang alisin ang kung ano-anong naiisip. Binuksan ang pinto at balibag niyang isinara upang magising si Althea. Naalimpungatan naman si Althea sa lakas ng pagkakasara ng pinto ng sasakyan. Natanaw na lang niyang papasok na ng bahay ang asawa niya. 4:00 na pala ng umaga, tulog pa ang mga kasambahay nila. Pag-akyat niya sa taas, hinanap niya ang asawa at tulad ng dati, nagdere-derecho ito sa bar nila at nagpapakalunod sa alak. Pinagmasdan na lang niya ang kanyang asawa hanggang sa nakatulog na itong nakasubsob ang mukha sa counter. Wala na sa ayos ang damit. Hindi niya napigil na hawakan ang mukha ng asawa. Awang-awa siya dito. Nagulat siya nang bigla siyang hinawakan. Takot ang kanyang naramdaman sa higit ng pagkakahawak nito sa kanya. Tama, Althea. Matakot ka sa akin. Dinala mo ako sa ganitong sitwasyon. Sabay tulak sa kanya. At umakyat na sa taas si Gabriel. Sinundan niya hanggang kwarto ang asawa niya. Bumagsak na lang sa kama si Gabriel nang di nakakapalit ng damit. Binihisan niya ang asawa ng makatulog ng komportable. Nang bigla siyang hilahin nito upang madala siya sa ibabaw nito. Nagulat siya nang hindi marahas ang paghalik sa kanya ng asawa. Kaya tinugon din niya ang halik nito. Hindi niya namalayang nahubad na ng asawa niya ang gown. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagniig sila ng may pagmamahal. Nakaunan si Gabriel sa dibdib niya. Iyon ang matagal na niyang pinapangarap. Napaiyak siya sa nararamdaman. Biglang umibo si Gabriel at yumakap na mahigpit sa kanya. Hinaplos-haplos naman niya ang buhok ng asawa. Nang natigilan siya, Jenny, Jenny, umuungol na sambit ni Gabriel.
I'm sorry, Jenny. Bumangon si Althea at binalot ng kumot ang katawan. Paulit-ulit pang sinambit ng asawa ang pangalan ng ex nito. Nang di na niya nakayanan, lumabas siya ng beranda at sinubsob niya sa couch ang mukha niya at umiyak ng umiyak. Ang mahalin si Gabriel ay napakasakit. Sa loob ng napakahabang panahon ay walang ibang minahal si Althea kundi si Gabriel. Marahil kasalanan nga iyon, hinayaan niyang mahulog siya sa asawa. Kasalanan niyang ipagpilitan ang sarili sa asawa. Tama lang yon sa kanya. Halos hindi na maaninag ni Althea ang mga bituin dahil sa hilam ng luha sa kanyang mga mata. Nagising si Gabriel sa tama ng sinag ng araw. Pagmulat ng mata, nakita niyang bukas ang beranda. Akmang babangon siya nang mapansing wala siyang suot na damit kahit ano. Tumayo siya at naghalungkat ng damit. Dare-derecho siya sa beranda at sinamyo ang lamig ng hangin. Nagulat siya na makitang nakatulog si Althea at mukhang himbing na himbing sa pagkakatulog. Napansin niyang nakabalot sa kumot ang katawan nito. Napatitig siya nang biglang kumibo ang asawa at naaalis ng bahagya ang kumot sa katawan. Kaya tumambad sa kanya ang katawan nito. Natulala siyang bahagya. Hindi napigilan ni Gabriel na hawiin ang buhok sa mukha ng asawa. Kitang-kita sa mukha ni Althea ang kainosentihan. Naalala niya nung unang makita niyang asawa sa gitna ng party nang ibabaw sa lahat. Nagtama ang kanilang mga mata at naunang nagbaba ng tingin sa Althea. Hindi na ulit nakita ni Gabriel ang dalaga ng gabing iyon. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Natigil ang pagbabalik tanaw ni Gabriel nang magising si Althea. Mabilis na kumilos na makita ang asawa. Galit na galit si Gabriel. Anong oras na nakahiga ka pa? Gutom na ako. Wala pang lutong agahan. Oras na para gawin mo ang mga dapat mong gawin. Singhal ni Gabriel upang pagtakpan ang damdaming nararamdaman. Tila natauhan pagtayo si Althea. Dali-daling pumasok sa kwarto. Naiwang natigilan naman si Gabriel. Malipas ang 2 buwan, pababa ng hagdan si Althea na makaramdam siya ng hilo. Napahawak siya sa barandilya. Masusuka siya kaya takbong pumunta ng banyo. Muntik na niyang nabunggo si Yaya Andeng papasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob si Althea sa toilet bowl at doon nagduwal. Kape lamang ang kanyang inalmusal kaya hirap na hirap siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Ilang oras din siya nang hina pagsuka bago nakalabas ng banyo. Nasalubong niya si Yaya Andeng. Anong nangyari sa'yo, Althea? Nahihilo po ako, Yaya Andeng. Ayos ka na ba? At kinapa ang kanyang noo. Naduduwal po ako. Hindi ko po alam kung bakit bigla akong nahilo at naduwal. Ano ba ang kinain mo? Tanong ni Yaya. Umiling si Althea. Wala po. Uminom lang po ako ng kape. Nahilo at naduduwal ka ng ganitong kaaga? Napangiti ang matanda. Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo? Natigilan siya. Hindi pa siya dinadatnan ng buwan ng dalaw ngayon. Hindi kaya buntis siya? Dali-dali niyang tinawagan ang mami niya para sabihin ang nangyari sa kanya. Malayo pa si Gabriel, tanaw na niya ang maraming sasakyan ang nakaparada sa tapat ng bahay nila. Pagtababa niya, tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay nila. May nangyari ba? Lalo siyang nagulat na makitang nandun din ang daddy niya. May problema po ba? Gabing-gabi na, bakit nandun mga magulang niya? Sinalubong siya ng mami niya na masaya-masaya. Iho! Binibitin pa siya. Ma'am, Dad, di ko maintindihan. Gabriel, your wife is pregnant. Natulala naman si Gabriel. Congratulations, Iho. Parang di pa rin makapaniwala si Gabriel. Sama-sama silang kumain ng hapunan. Masayang-masaya ang kwentuhan nila habang tahimik lang si Althea.
Dahil gabi na rin, doon na nagpalipas ng gabi ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Althea upang makapagpahinga. Di pa rin makapaniwala si Gabriel na magiging daddy na siya. Sa isang banda, masaya siya. Natanong niya sa sarili ngayon, buntis na ba ang asawa niya? Kailangan pa bang paghigpitan niya ito? Magkakaanak na sila. Litong-lito si Gabriel sa kanyang nararamdaman. Dahil hindi siya makatulog, nagtuloy siya sa swimming pool at naglangoy siya. Nakaupo siya sa gilid nang lumapit ang mami niya. "Di ka ba makatulog, anak?" tanong ng mami niya. "Dami ko lang pong iniisip, mami." Saad ni Gabriel. "Si Althea ba iniisip mo? Alam ko na galit ka sa amin, anak, na pinilit ka namin pakasal kay Althea. Marami kaming dahilan bakit pinakasalan ka namin sa kanya. Hiling-lingid sa amin, mahal na mahal mo ang ex mo si Genevieve. Mami, please, ayoko nang balikan ang nakaraan. Ayoko nang pag-usapan si Genevieve. Wala na siya." Kahit anong tungkol sa kanya, pagpipigil na galit ni Gabriel. "Anak, walang kinalaman si Althea sa desisyon namin pakasal kayo. Kami na mga magulang niya ang nagplano ng lahat. Ayoko sana sabihin sa'yo ang totoo, pero kailangan mo na siguro malaman." "Tungkol saan, mami?" Naguguluhang tanong ni Gabriel. "Tungkol kay Genevieve, sa ex-girlfriend mo." Saad ng mami niya. "Mami, sabihin niyo sa akin, ano ang tungkol kay Genevieve?" "Oo, anak. Lasing na lasing si Genevieve nang maaksidente siya. Pero hindi dahil sa ikinasal ka kaya siya nagpakalasing. Nag-celebrate sila sa tagumpay ng annulment case ng lover niya." "Anong ibig niyo sabihin, mami?" Naguguluhang tanong ni Gabriel. "Sinong lover?" "Her lover is Antonio Del Villa." Pero tila sumabog iyon sa harap ni Gabriel. His uncle Anton was Genevieve's lover. Napasampal siya sa noo. Hindi makapaniwalang magagawa iyon sa kanya ni Genevieve. Sa tagal ng pinagsamahan nila, all this time niloloko lang pala siya. "Yes, anak. Antonio was your father third cousin. Magkasama sila na maaksidente. Pinalabas lang ng pamilya na nawala ng preno ang sinasakyan nila. Pero ang totoo, pareho silang lasing. Hindi na nakalabas ang balita. Nasolusyonan na ng pera ang anumang makalalabas na balita. Malalaman mo, anak, kung nagsisinungaling ako." Hinawakan ng ina ang kanyang mga kamay. "Matagal na naming alam ng papa mo kung anong uri ng pagkatao siya. Nakita naming seryoso ka sa kanya, kaya nagdesisyon kaming ipakasal ka kay Althea. Kahit alam namin ng papa mo na ayaw mong dinidiktahan ka, pinilit pa rin namin sa'yo ang pagpapakasal kay Althea. At hindi iyon dahil sa merging ng mga negosyo ng pamilya natin. Pinili namin si Althea para sa'yo dahil maganda siya, mayaman, edukada at higit sa lahat, mahal ka niya." Napalunok siya. Tama ba ang narinig niya sa mami niya? Mahal siya ni Althea? Nagsalita muli ang kanyang mami. "Unang kita ko pa lang kay Althea, alam ko mabuti siyang babae. Kung bibigyan mo lang sana ng pagkakataon ang sarili mong kilalanin mo siya, siguradong magugustuhan mo siya. Walang duda na matututunan mo siyang mahalin. She loves you, anak. Maswerte ka at siya ang napangasawa mo." Na umagahan, umalis ng muli ang mga magulang nila. Pumapasok na ang sikat ng araw sa pinto ng beranda. Tiningnan niya ang alarm clock, 6:00 na ng umaga. Bumaling siya sa kanyang kaliwa at nakitang natutulog pa si Gabriel. Mahigit 4 na buwan na ang dinadala ni Althea sa kanyang sinapupunan. Mula nung mabuntis siya, napansin niya mayroong pagbabago kay Gabriel. Hindi na siya gaanong inuutusan at sinisinghala ng asawa niya. Hindi na rin siya pinagsasalitaan ng masasakit. Pero iyon ay dahil bihira na lang siyang kausapin nito. Minsan naiisip niyang mabuti pa yung dati. Kahit palagi itong galit, kinakausap naman siya. Pero ganun pa man, labis na natutuwa siya dahil hindi na niya nakikita ang pagkamuhi sa mata ng asawa. Maagang bumangon sa Althea para ihanda ang gamit ng asawa pagpasok sa opisina.
Gabriel worked as the head engineer of the construction firm that was owned by his father. Pagkatapos ihanda ang mga isusuot, bumaba na siya para ihanda ang pagkain nito. Pagdilat ng mata ni Gabriel, napansin niyang wala na sa tabi niya si Althea. Napatingin siya sa nakasabit na mga damit niya na susuotin niya sa trabaho. Siguradong pagpasok niya ng banyo, nakahanda na rin ang panligo niya. Noon pa man, ganun na ang ginagawa ni Althea. Di lang niya pinapansin dahil abala siya kung paano sasaktan ang damdamin ng asawa niya at kung paano pahihirapan at gantihan ang kasalanan na hindi naman pala nito ginawa. Masok na siya sa banyo at naligo. Pagkabihis niya, agad na siyang bumaba. Natigilan siyang nasa pintuan siya ng kusina nang may narinig siyang nagtatawanan. Kabilang sa mga iyon si Althea. Saglit na nakinig siya sa usapan ng mga naroon. Kausap ni Althea ang mga kasambahay nila. Narinig niya nagsalita ang hardinero nila. Ala, tagang kasarap naman na rin ma'am. Kay swerte taga ni Sir Tumawa muli si Althea. Mang Ramil, wag niyo na po akong bulahin pa. Papakainin ko pa rin po kayo ng luto ko. Ay oo nga naman Mang Ramil, kayo talaga basta pagkain. Saad ng isang kasambahay. Alay, totoo lang talaga sinasabi ko. Masarap talaga magluto si ma'am. Saad ni Mang Ramil. Sige po Mang Ramil, naniniwala ako. Natatawang sabi ni Althea. Nagtatawanan ang lahat sa kusina. Hindi magawang alisin ni Gabriel ang tingin sa magandang mukha ni Althea. Nagulat si Gabriel nang biglang may nagsalita sa likod niya. Maganda siya, diba? Saad ni Yaya Andeng. Dahan-dahan siyang umatras at sumandal sa dingding. Mahal siya ng lahat dito sa bahay. At yun dahil mahal din niya kaming lahat. Napakabait na bata na napangasawa mo, Gabriel. Napakalaki ng puso niya. Kahit sino'y maaaring pumasok. Buntong hininga ni Yaya Andeng. Para siyang anghel na dumating dito sa bahay. Di ko maintindihan kung bakit di mo siya magawang mahalin. Ngunit maligaya ako ngayon, nakikita ko na pinahalagahan mo na siya. Kinaumagahan, maaga nagpunta ng hospital para sa personal check-up niya. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha. Kahit anong pigil niya, ayaw tumigil nun. Naglalakad na siya palabas ng hospital. Hindi na siya nasamahan ni Gabriel dahil may importante itong kausap. At isa pa, biglaan ang check-up niyang iyon. Naalala niya ang pinag-usapan nila ng doktor. Kailangan niyang ipa-abort ang bata. Hindi kakayanin ng puso niya ang panganganak. Hindi siya makapaniwala. Iyak siya ng iyak. Kung ipagpapatuloy niya ang pagbubuntis, mapapahamak siya o ang bata. Hindi niya maatim na patayin ang anak niya. Mas nanaisin niyang mawala siya kaysa ang bata. Ayaw niya malungkot si Gabriel kapag nawala ang anak nila. Ayaw niyang sa pangalawang pagkakataon ay mawala ng minamahalang asawa niya. Dahil sigurado siyang mahal nito ang anak nila. Nananariwas sa kanyang isipan ng isang pangyayari. Dumating si Gabriel na may daladalang isang malaking supot na punong-puno ng mangga. Nang sa pagkagulat kay Yaya Andeng, nabitawan niya ito at tatapakan siya sa paa. Nagtatalop naman sa sakit si Gabriel sanhi ng pagtatawanan nilang lahat. Nagulat naman sila nang hindi ikinagalit iyon ng asawa. Bagkus nakitawa din ito. Isa iyon sa pagkakataon nagpakita ng concern si Gabriel sa kanya. May pagkakataon din na umuwi ng maaga si Gabriel para lang kamustahin siya o mas tamang sabihin ang batang nasa sinapupunan niya. Ang importante, hindi nagalit sa kanya ang asawa niya. Pero minsan, nag-aalala siya, ayaw niyang sanayin ang sarili niya. Paano kung bumalik ulit sa dati si Gabriel? Kailangan niya mag-adjust pag nagkataon. Isang gabi, nakaupo si Althea sa beranda nang biglang tumabi si Gabriel. Can I sit beside you? Gulat na napalingon si Althea. Tumango siya bilang pagpayag. Naggulat si Gabriel nang hawakan niya ang kamay nito at idikit sa tiyan niya. Can you feel it? Tinutukoy ni Althea ang paggalaw ng bata sa loob ng tiyan niya. Althea!
Biglang sigaw ni Gabriel. Gumagalaw siya, animoy bata si Gabriel na nabigyan ng laruan sa tuwa. Idinikit pa nito ang tenga sa tiyan niya at bumulong. Mommy and Daddy are very excited to see you. We love you so much, baby. Sa pagkakataong iyon, lalo niyang paglalaban ang kanyang anak at sisiguraduhin niyang mabubuhay ito. Makalipas ang isang buwan, dumating galing States ang kapatid ni Gabriel. Magkasama sila naghahanda ng mesa at masaya sila nag-uusap nang tinanong siya ng ate ni Gabriel. Inaalagaan ka ba ng mabuti ni Gabriel? Nagkatinginan sila ni Gabriel at hinihintay niyang apakan siya sa paa, ngunit di na nito ginawa. Inaalagaan po ako ng mabuti ni Gab, ate. Nakangiting tumingin siya sa asawa. Tila naman tumigil ang pag-ikot na mundo ni Gabriel. Palagi po siyang nasa tabi ko at nag-aalaga. Pagkatapos nilang kumain, niyaya ni Gabriel maglakad-lakad si Althea. Hinawakan niya sa kamay na kinagulat ni Althea. Baby, anong gusto mong maging anak natin? Saad ni Gabriel. Kahit ano, baby. Babae man o lalaki, mamahalin ko siya. Ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ni Althea. Sana babae para kasing ganda mo. Pero ayos lang sa akin kahit ano. Alam ko namang aalagaan at mamahalin mo siya. Althea, natatakot ka ba sa akin? Umiling si Althea. Hindi ako natatakot sa'yo, Gabriel. Mahal kita. At biglang umihip ang malamig na hangin at niyakap siya ni Gabriel. Hindi pa sigurado si Gabriel kung pagmamahal na ba ang nararamdaman niya sa asawa. Basta ang alam niya, papunta na siya doon. Hindi alam ni Althea kung nararamdaman ni Gabriel ang kanyang pagluha. Napakatagal na panahon na pinangarap niya na pahalagahan siya ni Gabriel. Ngayong nararamdaman na niya iyon, kahit pa dahil lang sa anak nila, ay masaya na rin siyang maramdaman iyon. Mamamatay siyang masaya, lilisanin niya ang mundong ibabaw na walang pangamba. Sigurado si Althea na mamahalin at aalagaan ni Gabriel ang kanilang anak. Sumagitsit ang gulong ng kotse ni Gabriel sa tindi ng impak ng kanyang pagpreno. Meron siyang business meeting sa isang restaurant. Palabas na siya nang masalubong niya ang doktor ni Althea. Kinamusta sa kanya ng doktor si Althea. Parang may nararamdaman siya na di niya may paliwanag. Kaya niyaya niya ang doktor sa loob para makapag-usap ng maayos. Tila bombang sumabog sa harap ni Gabriel ang sinabi ng doktor. Nanganganib ang buhay ng asawa mo pero ayaw niya makinig sa akin. Gusto daw niya mabigyan ka ng anak. Saad ng doktor. May komplikasyon sa pagbubuntis si Althea. Mahina ang puso nito. Nanghihina si Gabriel sa nalaman. Wala na po bang ibang paraan, Dok? Marahang umiling ang doktor. Milagro na lamang ang makakapagsalba sa buhay ng mag-ina mo. 30% lamang ang kasiguraduhan para mabuhay siya. Kailangan mo mamili ng isa sa kanila. Asawa mo o ang anak mo. Saad ng doktor. Palabas na si Gabriel ng restaurant na masalubungan niya ang doktor ni Althea. Kinamusta sa kanya ng doktor ang asawa niya. Parang may nararamdaman siya na di niya maipaliwanag. Kaya niyaya niya ang doktor sa loob para makausap ng maayos. Tila bombang sumabog sa harap ni Gabriel ang sinabi ng doktor. Nanganganib ang buhay ng asawa niya. May komplikasyon sa pagbubuntis si Althea. Mahina ang puso nito. Nanghina si Gabriel sa kanyang nalaman. Wala na po bang ibang paraan, Dok? Marahang umiling ang doktor. Milagro na lamang ang makapagsasalba sa buhay ng mag-ina mo. 30% lamang ang kasiguraduhan para mabuhay siya. Kailangan mo mamili ng isa sa kanila. Asawa mo o ang anak mo. Saad ng doktor. Halos paliparin ni Gabriel ang sasakyan pauwi ng bahay. Gustong-gusto niyang makita agad ang asawa niya. Naisip niya, bakit hindi sinabi sa kanya ng asawa ang kalagayan niya ngayon? Bakit nagdesisyon ito at hindi sinabi sa kanya? Pagbaba ng sasakyan, takbo siyang umakyat sa kwarto nila. Ngunit wala doon si Althea. Ngunit alam niya kung saan ito makikita. Kaya dali-daling lumabas ang silid nila.
Papasok na sana siya sa nursery room nang marinig ang tinig ng asawa. And you know what, baby? Your daddy is very handsome. The most handsome man I've ever seen in my entire life. He's like a prince. Ngiti si Althea. Hindi ako nagbibiro, anak. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sumilip si Gabriel at nakitang nakahiga si Althea sa kama habang hinihimas-himas ang tiyan niya. Ang swerte ko, anak, kasi ako ang pinakasalan ng daddy mo. Sumilay sa mga labi ni Althea ang isang napakagandang ngiti. Your daddy loves you, baby, and I love you too. I love your dad the first time I saw him. Oo, anak, na love at first sight ang mami mo. Unang beses ko pala makita siya, alam ko na agad sa sarili ko na mahal ko na siya. Naiiyak na sabi niya. Maswerte ako kahit hindi ako mahal ng daddy mo. At wala akong pinagsisisihan sa loob ng 6 na taon na minahal ko siya. At lalong wala akong pinagsisisihan na pinili kong buhayin ka. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng daddy mo. Hindi ako natatakot na mawala because I'm sure daddy will take care of you. Naiiyak na sabi ni Althea. Masaya akong aalis kasi alam ko magiging masaya na si daddy mo pag nawala ako. Sa pagkakataong iyon, halos sasabog ang dibdib ni Gabriel sa emosyong nararamdaman. Napahiya siyang bigla sa kanyang sarili. Ang sama-sama niyang tao. Gusto niyang lapitan si Althea at yakapin. Gusto niyang iparamdam dito ang kanyang pag-aalala at iparamdam ang pagmamahal niya. Narinig niyang muli ang boses ng asawa. Alam mo ba ang pangarap ni Mommy, baby? Pangarap ko makita ngumiti ang daddy mo. Sana mapangiti mo siya araw-araw. Ang isa ko pang pangarap, anak, sana maging masaya ang daddy mo kapag nawala na ako. Magiging masaya na siya kasi magpapakasal siya sa babaeng pipiliin niya. Hindi ako mag-aalala, anak. Sigurado ako ang pipiliin ng daddy mong babae yung magmamahal sa kanya at mamahalin ka. Pangarap ko rin na sana mahalin niya ako. At kinahid niya ang luhang kanina pang umaagos sa kanyang mga mata. I'm happy now my dream come true. God gave you to us, baby. You just made my wishes come true. Tila nauubos na kandila naman si Gabriel. At dahan-dahan siyang dumaos-os paupo sa sahig. Nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Noon niya lang na-realize kung gaano siya kaswerte sa asawa niya. At doon din niya na-realize kung gaano siya kasamang tao. Bumalik sa kanyang isipan kung gaano siya kasama kay Althea. Lahat na masasakit na ginawa niya. Physical, verbal, mental, and most of all, the emotional pain. Ang pinakamasakit pa, wala man lang nabanggit ang asawa niya sa lahat ng ginawa sa asawa. Tila baliwala kay Althea ang lahat na pasakit na ginawa niya. Narinig niyang nagsasalita muli sa Althea. Kung mawawala ka sa amin, sigurado malulungkot ang daddy mo at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi niya kakayanin. Mamamatay ako na maligaya. Knowing that everything will fall into the right place. I love you, baby. I love you and your dad. Narinig niyang nagsalita muli si Althea. Kung mawawala ka sa amin, sigurado malulungkot ang daddy mo at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi niya kakayanin. Mamamatay ako ng maligaya. Knowing that everything will fall into the right place. I love you, baby. I love you and your dad. Hindi na nakayanan ni Gabriel ang lahat ng narinig niya. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Sumakay sa kotse niya at pinaharurot palayo. Gulong-gulo ang isip ni Gabriel. He was a monster. He didn't deserve someone like Althea. Wala siyang karapatan na kahit konting pagtingin mula sa asawa. Yes, he had fallen in love with her. Marahil ay noon pa mang unang beses na makita niya si Althea. Unang-unang beses na hinalikan niya ang kamay nito. Nanlabo ang mga mata ni Gabriel dahil sa mga luha. Paano niya maitatama ang lahat? Paano pa niya aayusin ang mga nagawa niyang kasalanan? Hindi niya kaya mawala ang kanyang anak, ngunit hindi rin niya kaya mawala si Althea. Gulong-gulo ang isip ni Gabriel.
Kaya sa biglang pagliko ay hindi niya nakontrol ang manibela. Sumalubong siya sa kasalubong na kotse at unti-unti nagdilim ang kanyang paningin. Puting kisame ang una niyang nakita sa pagmulat ng kanyang mga mata. Kumikirot ang sugat niya. Kinapa niya ang kanyang ulo at nakapa niyang may bandage pala iyon. Tinangka niyang kumilos nang may maramdaman siyang mainit na nakadantay sa braso niya. Napatingin siya at nakita niyang si Althea. Inalis ni Gabriel ang hibla ng buhok na tumatambil sa mukha ng asawa. Nang bahagyang gumalaw ito hanggang tuluyan sa magising ito. Gabriel, naiiyak na sabi nito. Anong nararamdaman mo? May masakit pa ba sa'yo? At tuluyan na itong napahagulgol. Huwag ka na umiyak. Okay lang ako. Believe me. Iniipon niya ang lakas upang itunghay ang asawa. Huwag ka na umiyak. Okay lang ako. Akala ko mawawala ka na sa akin. Iyak na sabi ni Althea. Mabuti na lamang kahit mahina ang puso ni Althea ay hindi siya inatake nang mabalitaan ang nangyari sa asawa. Hindi niya alam ang buong detalye. Ang sabi lang sa kanya, sakay ng kotse si Gabriel nang maaksidente. Sobra ang kanyang pag-aalala sa asawa. Nakahinga lang siya ng maluwag na sabihin ng doktor na ligtas na si Gabriel. Sugat sa ulo at ilang gasgas lang ang tinamo nito. Hindi niya siguro alam kung may nangyaring masama sa asawa niya. Nagulat si Althea na makita tumutulo rin ang luha ng asawa. Halika Althea, tabihan mo ako sa kama. Pero Gab, may sugat ka. Saad ni Althea. Gusto kitang yakapin. At niyakap na mahigpit ang asawa. Hindi niya naranasan iyon sa tagal ng pagsasama nila. Gusto niyang kurutin ang sarili. Kung nananaginip lang ba siya. Hanggang nakatulugan ni Althea ang pagyakap sa asawa. Nanatili namang gising si Gabriel. Natatakot siya isang araw na bigla na lang mawala sa kanya ang asawa. At hinahalikan niya ng marahan. Mahal kita Althea. At unti-unting nakatulog na rin siya. Kinaumagahan, nagising siyang hindi na niya katabi si Althea. Babangon sana si Gabriel nang sumakit ang kanyang ulo. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Althea kasama si Yaya Andeng. Kahit nahihirapan, pinilit ni Gabriel tumayo. Sinalubong at niyakap na mahigpit si Althea. Gab, dito si Yaya Andeng. At di naman mapigilan na matanda na maluha sa nakikitang pagbabago sa mag-asawa. At nagpaalam na ito. Mauuna na ako sa inyong mga anak. Yaya, akala ko po ba? Wag na, kaya mo na yan. Kaya mo na alagaan ang asawa mo. Sabay ngiti ng matanda at lumabas na ng kwarto. Paglabas ni Yaya Andeng ay agad niyang pinaghanda ng pagkain ang asawa. Pinagtimpla ng gatas at ibinigay sa kanya. Milk? Saad ni Gabriel. Oo, inumin mo para mabilis kang lumakas. Iting sabi ni Althea at ininom dere-derecho ni Gabriel. Pagkatapos nagkatawanan sila. May gatas ka pa sa ibabaw ng bibig mo, sabi ni Althea at muling tumawa si Althea. Hindi na ata siya mabubuhay kung hindi masisilayan ang mga ngiti ni Althea. At lumapit sa kanya ang asawa para punasan ang mga labi niya. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa mata ng asawa. Hinila papalapit ni Gabriel si Althea at hinalikan sa mga labi nito. Tinugo naman ni Althea at sandali silang nakalimot at nadala sa nararamdaman nila. Naitulak ni Althea ang asawa. Nang maalalang nasa hospital sila, humihinga na lumayo si Althea sa asawa at inaayos ang sarili niya. Di naman makapaniwala si Gabriel na magaganap sa kanila iyon sa loob ng hospital. Lumalakas ng katok ang nagpagising sa kanila. Binuksan ni Althea ang pinto at nakakunot na noo na nurse ang pumasok dito. Si Gabriel naman ay kampanteng nakasandal sa headboard ng kama. Ilang araw ang nakalipas, nakalabasan ng hospital si Gabriel. Magaling na mga gasgas nito sa katawan. Natutuwa rin si Althea.
Simula nung umuwi siya galing hospital, naramdaman na niya ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng asawa. Malaki ang pinagbago ni Gabriel. Isang umaga, nababaan niya sa kusina na nagluluto ito ng agahan nila. Pinagsisilbihan siya ni Gabriel. Ginagawa lahat ni Gabriel upang kahit sa simpleng paraan makabawi siya sa mga kasalanang ginawa niya sa asawa. Isang umaga, niyaya siya ni Gabriel lumabas ng bahay at may sorpresa sa kanya. "Saan ba talaga tayo pupunta, Gab?" tanong ni Althea. Nag-drive si Gabriel palabas ng Buena Vista. Nararamdaman niya ang excitement at kaba. Nararamdaman niyang may mangyayari. "Gab, saan ba talaga tayo pupunta?" saad ni Althea. "I told you, baby, it's a surprise." At tumutok na si Gabriel sa pagpamaneho. Ilang saglit pa, tumigil na sila sa isang malawak na lupain. Hindi alam ni Althea kung anong lugar iyon. At ngayon lang siya nakarating doon. May bakod na nakapaligid sa lupain. Hindi niya alam kung gaano kalawak iyon. Sa tingin niya, sobrang lawak noon. Nilagyan siya ng blindfold ng asawa at inakay sa isang lugar. Nang tumigil sila, tinanggal ni Gabriel ang takip sa mga mata niya. Nagulat siya sa ganda ng lugar. Parang paraiso ang ganda ng mga bulaklak sa paligid. Isa yon sa kanyang mga pangarap, ang mapalibutan na magagandang bulaklak. "Althea, lahat na natatanaw mo, ibibigay ko sa'yo." "Gabriel, hindi ko naman birthday Sobra-sobra itong binibigay mo." "Althea, para sa'yo talaga ito. Papangalanan nating Villa Althea." Hindi makapaniwala si Althea. Nang oras na iyon, lumapit sa kanya si Gabriel at bumulong sa kanya. "Mahal kita, Althea." Saglit siyang natigilan sa narinig kay Gabriel. Totoo ba ito o isang panaginip lang? Mahal siya ng asawa niya? Nagsalita si Gabriel. "Hindi ka nananaginip, Mrs. Althea Vasquez." Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigilan ni Althea ang mapaiyak. Tinawag siya sa apelyido niya, Althea Vasquez. Walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman niya. Nang sa wakas, tinanggap na rin siya ng asawa niya. Masayang niyakap niya si Gabriel. "Alam kong hindi ka agad maniniwala sa sinasabi ko, pero paulit-ulit ko itong sasabihin sa'yo. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo, sa mga masasakit na salita na binitawan ko. Na pinakasalan mo lang ako dahil sa pera. Sa pananakit ko sa iyo ng paulit-ulit. Sobrang naging masama akong asawa. Pinagsisisihan ko lahat iyon. Nabulag ako sa galit sa iyo. Di ko na nakita ang kabutihan mo, Althea." Nagulat si Althea sa revelasyong iyon ng asawa. Naluluhang niyakap niyang muli ito. Dahan-dahang umupo sa katabing putol na puno si Althea. Nagsalita muli si Gabriel. "I'm sorry, Althea. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko." Mahal na mahal siya ni Gabriel. Ito na yata ang pinakamaligayang araw niya. Ang marinig mula kay Gabriel na mahal na siya nito. Pinunasan niya ang luha sa mata ni Gabriel. "Kapag umiiyak ka, naiiyak na din ako. Pag nalungkot ka, parang nadudurog ang puso ko. At kapag nakikita kita nasasaktan, doble ang sakit ang nararamdaman ko. Mahal kita higit sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit nagising na lang akong isang umaga na mahal na kita. Nagpakasal ako sa iyo dahil mahal kita." Saad ni Althea. At mahigpit siyang niyakap ni Gabriel. Nang biglang napaaray si Althea. Biglang gumalaw ang sanggol sa sinapupunan niya at nakikisabay sa ligayang nararamdaman ng mga magulang niya. Nagkatinginan sila ni Gabriel, abot-abot ang paggalaw nito. Wala nang mahihiling pa si Althea. Ang pangarap niyang pagmamahal mula sa asawa ay nakuha na niya. Masaya siyang lilisan baon ang pagmamahal ni Gabriel at magkahawak kamay silang nakatanaw sa papalubog na sikat ng araw. Ngunit sa kasiyahang iyon, sa likod nun ay may kalungkutan silang haharapin.
mahal kita, Althea. Saglit siyang natigilan sa narinig kay Gabriel. Totoo ba ito o isang panaginip lang? Mahal siya ng asawa niya. Nagsalita si Gabriel. Hindi ka nananaginip, Mrs. Althea Vasquez. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigilan ni Althea ang mapaiyak. Tinawag siya sa apelyido niya, Althea Vasquez. Walang pagsigla ng tuwa ang nararamdaman niya. Nang sa wakas, tinanggap na rin siya ng asawa niya. Masayang niyakap niya si Gabriel. Alam kong hindi ka agad maniniwala sa sinasabi ko, pero paulit-ulit ko itong sasabihin sa iyo. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Sa mga masasakit na salita na binitawan ko, na pinakasalan mo lang ako dahil sa pera. Sa pananakit ko sa iyo ng paulit-ulit. Sobrang naging masama akong asawa. Pinagsisisihan ko lahat yun. Nabulag ako sa galit sa iyo. Di ko nakita ang kabutihan mo, Althea. Nagulat si Althea sa revelasyong iyon ng asawa. Naluluhang niyakap niyang muli ito. Pagka-uwi sa bahay nila, napakalaki na ng pagbabago sa pagsasama nila. Halos hindi na humihiwalay si Gabriel sa tabi ng asawa. Parang nabaliktad na ang sitwasyon ngayon. Lahat ng pangangailangan ni Althea, si Gabriel na ang gumagawa noon. Halos hindi niya pakilusin ang asawa. Tuwang-tuwa naman si Althea sa pangyayaring iyon. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Naibigay na sa kanya ang matagal na niyang pinapangarap. Kahit ang mga kasambahay nila, lalo na si Yaya Andeng, na tuwang-tuwa sa pangyayari. Isang umaga, nag-uusap sila ng Yaya Andeng niya. Masaya-masaya ako sa nakikita kong pagmamahalan nyo. Tanda mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Maghintay ka lang kasi tanga lang ang hindi makakakita kung gaano kakabuti. At hindi tanga si Gabriel. Naputol ang pag-uusap nila nang dumating si Gabriel galing sa trabaho. Ang daming dalang pasalubong sa asawa. Wow! Ang dami naman niyan, mahal. Baka masanay na ako niyan. Nakangiting sabi ni Althea. Mahal, masanay ka na simula ngayon. Aalagaan kita kasamang anak natin. Ibibigay ko sa inyo ang buo kong pagmamahal. Sabay yakap sa asawa. Kinaumagahan, di maiwasan magkaroon ng diskusyon ang mag-asawa. Mahal ko ang anak natin, Althea. Pero di ako papayag na mawala ka. Di ako papayag na isa sa inyo ang mawala. Di ko makakaya yon. Nagulat naman si Althea sa narinig. Bakit nalaman ni Gabriel ang sitwasyon ko? Bulong niya sa sarili. Dr. Estacio told me everything. Bakit di mo sinabi sa akin ang sitwasyon niyo ng bata? Napayuko si Althea. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Paano mo tatanggapin na isa sa amin ang mawawala? Di ko kayang pamiliin ka. Alam kong mahihirapan ka. But Althea, I don't want to let you go. Hindi ko kaya. At nagsimula na namang tumulo ang luha ni Gabriel. Bahagyang tumigas ang anyo ni Althea. I'm not letting go of our child. Hindi ako papayag, Gabriel. Halos matanggal ang kanyang ulo sa pag-iling. I know baby. And I love you more for that. I love you both. Ikaw at ang anak natin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. They did not let go of each other's hands. She just couldn't say it, but she couldn't let go of him too. Life was unfair. Pwede na sila ni Gabriel ngayon dahil mahal na rin siya ng asawa. Ngunit hindi magagawa ni Althea na isakripisyo ang buhay ng sariling anak niya para lamang sa sariling kaligayahan. Dinadasal ni Althea na sana huminto ang oras sa pagtakbo. Hawak-hawak niya ang kamay ni Gabriel na tila ba kaya nitong patigilin ang pagtakbo nito. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero hawak ko na ngayon ang buhay ko. Iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay. Hawak na ng mga kamay na ito ang buong pagkatao ko. At niyakap ni Althea ang asawang umiiyak. Hinihiling ni Althea na sana ay may paraan pa. Kung sana lang. Isang gabi, nasa veranda si Althea. Nasamyo niya ang lamig ng simoy ng hangin na nagmumula sa mga puno na nakapalibot sa kanilang bakuran.
Hindi tamang ipakita niya kay Gabriel kung gaano niya ito kamahal. 5 buwan na lang ang nasa sinapupunan niya. Ibig sabihin may 4 na buwan na lang siyang ilalagay sa piling ni Gabriel. Iiwan din niya ang asawa. Ang dapat na gawin ni Althea ay sanayin si Gabriel na wala siya. It was a painful truth. She would die in 4 months' time, and they couldn't do anything about it. Maya-maya pa, bigla may yumakap na braso sa kanya mula sa likuran. Wala namang ibang yayakap sa kanya kundi si Gabriel. Niyakap siyang mahigpit ni Gabriel at bumulong. "Promise me, we will never give up." Saad ni Gabriel. Nagsimula na naman manikip ang dibdib ni Althea. Nakapikit ang mga matang ninanamnam ang bawat sandali nila ng asawa. Napadilat sa Althea nang bumitaw sa kanya si Gabriel. At dahil dahan-dahan siyang ipinihit paharap sa kanya, nagtama ang kanilang mga mata. Walang ibang masasalamin sa mata ng asawa kundi sinseridad at determinasyon. "Promise me, we won't give up. We won't let fate overcome us. We will fight for our love no matter what. Mabubuhay kayo ng anak natin. That I promise you, Gab. I'm gonna die." Umiiyak na saad ni Althea. "No, don't say that. Mabubuhay ka, Althea, at huwag mo na uulit-uliting sabihing mamamatay ka." Tumigas ng bahagya ang anyo ni Gabriel at muling napuno ng determinasyon. "Gabriel!" Muling dumaloy ang kanyang mga luha. "Bukas, kakausapin ko si Dr. Estacio. We'll take whatever change we got. Gaano man kaliit iyon, kung wala pa rin, we're going to ask for a second opinion. We can have the best doctor in the country, or even abroad." Umiiyak na saad ni Gabriel. She believed him. She had all the reason in the world to give up. His eyes gave her so much hope. Kung hindi lang sana inamin sa kanya ni Gabriel na mahal siya nito, ay hindi sana magiging komplikado ang lahat. She would die peacefully and contentedly. Pero ngayon, ngayong alam na niya na mahal na siya ng asawa, ay hindi na niya maiiwasan umasa na mabubuhay siya. Umaasa siyang mabubuhay kasamang anak niya, makasama ang mag-ama niya. Tulad ng sinabi ni Gabriel, kakapit siya kahit sa napakaliit na tsansa. "I love you, Gabriel, and I will fight for our family. No matter what, hindi ko kayo iiwan ng anak natin." Nakangiti sa Althea kahit tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kanyang luha. Hindi rin imposible dati na mahalin siya ni Gabriel, ngunit nagkatotoo iyon. Noon ay walang dahilan si Althea para lumaban, pero iba na ngayon. Magkasama silang lalaban at haharapin ang lahat. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni Althea at Gabriel. Papunta sila sa klinik ni Dr. Estacio. Hinalika ni Gabriel ang mga kamay ni Althea. Para bang sinasabing, "Nandito lang ako." Ayaw niyang bitawan kahit saglit ang kamay nito. Wala pa siyang taong pinangakuan ng ganon, kundi si Althea lang. He was willing to give up everything for her and their child. Ilang saglit pa ay huminto sila sa tapat ng hospital kung saan naroon ang klinik ni Dr. Estacio. Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng klinik. Huminga sila ng malalim at tiningnan niya ang asawa ng may pag-asa. "Please have a seat, Mr. and Mrs. Vasquez," saad ni Dr. Estacio. Nagkamay sila ng doktor bago umupo. Nagsalita muli ang doktor. "So what is your decision?" Tanong ng doktor. "We're keeping a baby," mabilis na sagot ni Gabriel. "Tulad ng sinabi ko dati, ang pagbubuntis na Althea ay napakadelikado. Maaari siyang mamatay o magkaroon ng komplikasyon. Hindi kakayanin iyon ng kanyang puso." Huminga ng malalim ang doktor. "Sigurado na ba kayo sa desisyon ninyo?" Inunahan ni Althea ang pagsagot. "Yes, we're willing to take kahit napakaliit na chance. Please, Doc, tulungan niyo kami." Marahang tumango ang doktor. "To tell you honestly, the chance of survival are very low. Only a miracle can change things as it is." "Please, Dr. Estacio, I will give everything. I am willing to pay twice, not thrice as much. Take all my money if you want. Just save my wife and my child."
Pinukpok ni Gabriel ang desk ng doktor. Gab, hinawakan niya ang kamay ni Gabriel para patigilin iyon. Nang tiningnan niya ito ay mabilis na humupa ang galit nito. I help you. I will try my best, wika ng doktor. I'll check up you again. Maaaring maliit lang ang chance, ngunit siguradong pangahawakan niyo pa rin iyon kung gaano man kaliit iyon. Your problem is not congenital heart disease, but congested heart failure. Saad ng doktor. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Althea habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Gabriel. Kung congenital ang case mo, we need further test. We need determine at what stage your weakness. Malamang wala na talagang pag-asa. Pero kung congestive heart failure, makikita mo na may pag-asa pa. Agad ang pagbaba ng tuwa sa dibdib ni Althea. Maging si Gabriel ay magliwanag ng labis ang katuwaan. May mga gamot po ba na pwedeng mainom? Tanong ni Gabriel. Any medication you take during pregnancy can affect your baby. Ngumiti ang doktor. Pwede ko siyang bigyan ng medication with low dosage. I can promise you that this will heal you completely. But at least this can help. Ano pong ibig niyong sabihin? Saad ni Gabriel. It's good thing that you haven't had any attacks. Palagi siya dapat mag-iingat. Ingatan mo ang asawa mo, Mr. Vasquez. Bibigyan ko kayo ng mga dapat gawin para hindi atakihin ang asawa mo. Marami kang bagay na dapat iwasan, Althea. Kung hindi ka pa rin magkakaroon ng mild attack hanggang sa bago ka manganak, maaari makaligtas kayo ng anak mo. But then again, I'm not giving 100% of assurance. Susugal kami kahit sa napakaliit na chance. Punong-puno ng pag-asa ang tinig at mukha ni Gabriel. Marami pang sinabi ang doktor. Mga payo tungkol sa kalagayan ni Althea. Another 2 months passed. 7 buwan na ang tiyan ni Althea. Napagpasyahan nila ni Gabriel na huwag munang ipaalab sa kahit kanino ang kanyang kalagayan. Maging sa mga magulang nila ay tinago nila ang totoo. Malaki naman ang naitulong ng mga payo ng doktor. Tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot ni Althea. Regular din ang check-up niya. Hindi na siya nagpa-ultrasound para alamin ang gender ng kanilang anak. They wanted to be a surprise. Isang araw na pagpasyahan nilang magpunta ng beach. It was a private beach in San Marcelino na pag-aari ng mga magulang ni Gabriel. Alas 5 na ng hapon kaya hindi na masakit ang tama ng araw sa mga balat nila. Come here baby, tuturuan ko ikaw magpalipad ng papagayo. Umiling si Althea. Ikaw na lang, panunoodin na lang kita. I love you baby, sigaw ni Gabriel. I love you too, sagot naman niya. Ilang saglit pa, nakita niyang tumatakbo na si Gabriel papalapit sa kanya. Pagkalapag nito, agad siyang hinalikan sa mga labi niya. Gutom na ako baby, kain na tayo. Yaya ni Gabriel. Okay, ihahanda ko na baby ang pagkain natin. At nilagyan siya ni Gabriel ng maraming pagkain. Tama na baby, tataba ako niyan. Saad ni Althea. Okay lang baby, kahit kasi lapat ka pa ng refrigerator, mamahalin pa rin kita. At nagkatawanan sila. Pagkatapos silang kumain, nanatili lang silang nakahiga at nagkatinginan sila. Wish we could stay like this forever. Hindi naman tayo habang buhay na dito. Paano kung umulan? Biro naman niya. Magkakasama pa tayo Althea, pangako ko sa'yo. Mahal kita Gabriel Vasquez kahit anong mangyari. I will always love you. At bumangon na si Gabriel at inilahad ang kamay kay Althea para makatayo. Walang mangyayari sa iyo Althea. Walang mangyayari sa iyo ng anak natin. At dahil malalim na ang gabi, umuwi na sila sa bahay. Althea was busy to preparing dinner. 1 oras lang kasi darating na mga magulang nila. Inimbita niya ang mga ito nang hindi alam ni Gabriel. Gusto niyang sorpresahin ito. Tiyak mauunahan dumating ang mga magulang na Althea. Malapit lang kasi ang bahay ng mga ito. At isa pa, miss na niya ang mga ito. Halos ilang buwan nang hindi niya nakikita ang mama at papa niya. Ma'am Althea, para may malaking okasyon Puna ng isang kasambahay na katulong nila ni Yaya Andeng sa paghahanda. Oo nga ma'am, segunda ng isa. Darating sina mama at papa, pati sina mami at daddy. Paliwanag ni Althea. Akala ko po anniversary ninyo ni sir.
Tila nahihiyang sabi ng kasambahay. Kayo talaga, umira na naman ang pagkatsismosa ninyo. Saad ni Yaya Andeng. Napaisip ng malalim si Althea. Tama, anniversary nga nila ni Gabriel. Nakalimutan na rin niya iyon dahil sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kung siya nakalimutan niya, siguradong nakalimutan din iyon ng asawa niya. Bahagyang nalungkot si Althea sa kanyang naisip na iyon. Ngunit agad din niyang binura sa kanyang isipan. Mahal siya ni Gabriel at okay na sa kanya iyon. Minadali nila ang paghahanda kaya naman alas 7 pa lamang ay natapos na nilang lahat ang preparasyon. Eksaktong katatapos lang sila na makaramdam ng pagkahilo si Althea. Tila kinapos din siya ng hininga. Mariin siyang nakakapit sa upuan habang sapo ang kanyang dibdib. Althea! Agad na inalalayan siya ni Yaya Andeng. Umikot ang paningin na Althea. The last thing she saw was Gabriel's arm coming around her before everything went blank. Abala si Althea sa pagpiprepare ng hapunan. Inimbitahan niya ang kanyang mga magulang. Matagal-tagal na rin kasing hindi niya nakikita ang mga ito. Gayun din ang mga biyana niya. Ma'am Althea, para may malaking okasyon Puna ng isang kasambahay na katulong ni Yaya Andeng sa paghahanda. Oo nga ma'am, segunda ng isa. Darating sina mama at papa, pati sina mami at daddy. Paliwanag ni Althea. Akala ko po anniversary niyo ni sir. Tila nahihiyang sabi ng kasambahay. Kayo talaga? Umiral na naman ang pagkatsismosa ninyo. Saad ni Yaya Andeng. Napaisip ng malalim si Althea. Tama, anniversary nga nila ni Gabriel. Nakalimutan na rin niya iyon dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang buwan. Kung siya ay nakalimutan niya, ay siguradong nakalimutan na din iyon ng asawa niya. Bahagyang nalungkot si Althea sa isiping iyon. Ngunit agad din niyang binura sa kanyang isipan. Mahal siya ni Gabriel at okay na sa kanya iyon. Katatapos lang nilang ihanda ang lahat nang biglang nakaramdam ng hilo si Althea at sapo-sapo ang dibdib na nakahawak sa upuan. Agad naman siyang nilapitan ni Yaya Andeng. Althea, anong nangyayari sa'yo? Umikot ang paningin ni Althea at huli niyang nakita ang mga braso ni Gabriel at nagdilim na ang kanyang paningin. Saglit na natigilan si Gabriel sa nangyari. Althea, are you okay? Mahal, magsalita ka please. Natatakot na saad ni Gabriel. Yaya Andeng, please, pabukas po ng gate. Kailangan madala sa ospital na Althea. Tinawagan din kaagad ni Gabriel ang doktor na Althea upang ipaalam ang nangyari sa asawa. Upang pagdating nila sa ospital ay matingnan na kaagad si Althea. Sa hospital na, unti-unti nagkamalay si Althea. Pero napakabigat pa ng kanyang mata. May mga naririnig siyang boses sa paligid. Pamilyar na mga boses. Ipinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at una niyang nasilayan ang mukha ni Gabriel na punong-puno ng pag-aalala habang hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Nababakas din sa mukha ng asawa ang pagluha. Ang sumunod na nakita ni Althea ay ang kanyang mga magulang na puno-puno din ng pag-aalala. Bigla niyang naalala ang kanyang anak. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at tumingin kay Gabriel na may pag-aalala sa mukha. The baby is fine. Pagbibigay assurance ni Gabriel na tila nababasa ang nasa kanyang isip. Nakahinga naman na maluwag si Althea. Lumapit sa kanya ang kanyang mama. Althea, anak, bakit hindi niyo sinabi sa amin ang kalagayan niyo ng bata? Punong-puno ng pag-aalala sa mukha ng ina. Halata din sa mata ng ina na galing ito sa pag-iyak. At ngayon ay naiiyak na naman habang kinakausap si Althea. Tila pigil naman ang kanyang ama sa emosyon. Di mabasa ni Althea ang nasa isip ng ama. Nakikita lang niya ay galit sa mata. Pag-aalala at panlulumo naman ang mababaka sa mga mukha ng biyana niya. Bakit hindi niyo sinabi sa amin, Gabriel? May malaki na pala kayong problema sa pagbubuntis ni Althea. Bakit hindi niyo pinaalam sa amin? Tanong ng father-in-law niya. Hindi makapagsalita si Gabriel. Sana sinabi niyo na mas maaga sa amin ang kalagay ng mag-ina mo. Sana may nagawa tayo.
Sana hindi umabot sa ganito si Althea. Nanganganib ang buhay nila ng bata. Sabi ng Mami Ivy niya. You almost had an attack a while ago. Saad ng mama ni Althea na napahagulgol na ng tuluyan. Bakit hindi agad natin nalaman na may sakit ka pala sa puso noon pa? Hindi ka pa nagbubuntis na paggamot ka na namin. Hinila naman ng kanyang papa ang kanyang mama at doon isinubsob sa dibdib ng asawa habang umiiyak at tuluyang napaluha ang kanyang papa. Nagsalita naman si Mami Ivy. May dahilan ka ba, Gabriel? Kaya hindi mo sinabi sa amin lahat ng kalagayan ni Althea? Matalim na boses ng ina. Kitang-kita ni Althea sa mga mata ni Gabriel na nasasaktan, kaya nakaramdam din siya ng sakit. Hindi dapat si Gabriel ang sinisisi ng mga magulang niya, dahil siya ang unang nagtago nito sa asawa. Wala pong kasalanan si Gabriel. Mahina ang imik niya. Hindi ko po sinabi kay Gabriel ang tungkol sa sakit ko na hindi ko kaya manganak dahil delikado sa buhay ko o sa bata. Hindi rin niya agad iyon nalaman. Nagdesisyon po ako nang hindi hinihinging opinyon niya. Paliwanag ni Althea. At kahit po nalaman niyo na ang kalagayan ko ngayon, hindi pa rin mababago ang desisyon ko. Bubuhayin ko ang bata. Mas pipiliin ko ang buhay niya kaysa sarili kong buhay. Kahit ano man ang mangyari, mahal ko ang anak ko. Ibubuwis ko ang buhay ko kapalit ng buhay ng anak ko. Iyak ni Althea. Walang nakaimik sa lahat na naroon. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Nalilito sila sa bilis ng pangyayari. Ang nagagawa lang ng mama niya ay yakapin siya ng mahigpit. Nang maging okay na si Althea at ang bata ay lumabas na sila ng hospital para sa bahay na lang makapagpahinga. Hindi rin muna umalis ang mga magulang nila sa bahay nila. Malalim na ang gabi, hindi pa rin makatulog si Althea. Hindi na rin nila pinag-usapan ang tungkol sa kanilang kalagayan. Siguro naunawaan na rin ng mga ito kung ano ang nararamdaman niya. Bumaba naman si Gabriel upang uminom ng gatas. Naupo siya sa isang upuan na nakaharap sa veranda. Pinuksan niya ang pinto upang makita niya ang kalangitan. Ang langit na punong-puno na nagkikislap ang mga bituin. Naisip niya na sana ganun na lang palagi. Maliwanag at masaya ang buhay. Umiiyak si Althea na mga sandaling iyon. Pinahid niya ang kanyang mga luha na maramdamang hinawakan siya sa balikat ni Gabriel at tinabihan siya ng asawa sa upuan at humilig siya sa mga balikat nito. I have a good idea, babe. Saad ni Gabriel. Ano yun, babe? Mag-isip tayo ng ipapangalan natin sa anak natin. Napangiti si Althea. That's good idea, babe. Paano kung lalaki? Ano ipapangalan natin? Gusto ko nakapangalan sa'yo. Gabriel Vasquez Jr. Saad ni Althea. Natuwa naman si Gabriel. Talaga? Okay, kapag babae naman, gusto ko ipapangalan ko rin sa'yo. Sigurado ako kasing ganda mo rin siya. Saad ni Gabriel. Alam mo, babe, kung lalaki ang magiging anak natin, sigurado mas gwapo pa siya sa'yo. At nagkatawanan sila. Lalaking mabuti ang anak natin, nasisiguro ko iyon. I'm sure you will raise him well. Siguradong bubusugin mo siya ng pagmamahal. Mamahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Nararamdaman ni Althea na may pumapatak na luha sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang asawa at umiiyak ito. You will always be around. Magkasama tayo magpapalaki sa anak natin. Magkasama tayong aalagaan siya. Iyak na sabi ni Gabriel. Masusubaybayan natin ang kanyang paglaki. At someday, he will meet someone who would love him as well. Mariing hinagka ni Gabriel ang kanyang mga labi. Happy anniversary, babe. Maang na napatingin si Althea sa asawa. Naaalala mong anniversary natin? Oo, babe. Di ko kinakalimutan iyon kahit sa mga nagdaang taon naaalala ko iyon. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi nagbulag ako ng galit noon. Pero ngayon, palagi nating isa-celebrate ang anniversary natin. At may dinukot sa bulsa si Gabriel. It was a platinum ring. Simple lang iyon at nagtutumpukan ng isang brilyante sa gitna. Hinugot ni Gabriel ang kanyang singsing sa daliri. Singsing nila iyon nang ikinasal sila. Hindi ito ang gagamitin natin. Sabay tapo ng singsing. At itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay.
upang ipakita na suot niya ang kaparehas na suot ni Althea. Napakaganda! Sambit ni Althea. Natutuwa ako babe, nagustuhan mo? Saad ni Gabriel. Bakit mo pala itinapon ang singsing ng kasal natin? Hindi sa'yo ang singsing na yun babe, hindi ako ang pumili nun. Saad ni Gabriel. I give it to you, a sign of my undying love. Maluluhang yumakap si Althea. Happy 4th anniversary Gab, at hinalikan siya ni Gabriel na punong-puno ng emosyon. We will grow old together. We will celebrate our 5th, 10th, 20th, 50th anniversary. Makikita natin lumaki ang anak natin, magkaasawa hanggang magkaapo tayo. Yes, natatawang sang-ayon ni Althea. Magkayakap silang parehong tumatawa at umiiyak. Hindi akalain ni Althea na darating ang ganun sandali sa buhay niya. Whatever happens, even my heart stop beating, it will not stop loving you, Gabriel. Dumating na ang araw na kinatatakutan ng lahat. Nandun lahat ang mga magulang nila. Lumapit sa kanya ang mama niya. Anak, nandito lang kami ng papa mo. Lakasan mo lang ang loob mo. Isipin mo lang marami naghihintay at nagmamahal sa'yo. Naluluhang iyak ng mama niya. Nakahiga sa stretcher si Althea na tinutulak ng mga nurse. Hawak-hawak ni Gabriel ang mga kamay niya. Malakas si Althea kapag hawak niya ang kamay ng asawa. Gab, huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag mo akong iiwan. Nahihirapang sabi niya sa asawa. Hindi babe, hindi kita iiwan. Nakikita ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Althea. Ito na ang oras. Oras para malaman kung mabubuhay ba siya kasama ng anak o hindi. Sa pagkakataong ito, akala niya handa na siya. Hindi handa si Althea, iwan si Gabriel. I love you, Gabriel. I love you too. Pagdating sa operating room, agad hinarang si Gabriel ng isang nurse. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Hindi kayo pwede pumasok sa loob. Nakita na Althea ang panlulumos sa mukha ng asawa. Hanggang unti-unti nagsara ang pinto ng operating room at naiwan sa labas si Gabriel. Isasagawa ang kanyang panganganak sa pamamagitan ng cesarean section dahil sa kanyang kondisyon. Naramdaman ni Althea ang pagtusok ng karayom sa kanyang likuran. Dahil sa turok na iyon ay unti-unti nang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang tuluyan ng pumikit siya. Napakalinaw sa kanyang isipan ang mukha ni Gabriel. Nakikita niya kung gaano ito kagwapo na nakatawa sa kanya, na para bang sinasabi sa kanyang, kayang-kaya mo yan babe, dito lang ako at hihintayin kita. At tuluyan ng lumalim ang kanyang tulog. Pagkakataong ito, ang araw na hinihintay ng lahat. Ito na ang oras upang malaman kung makakaligtas ba si Althea kasama ng anak niya. Makakayanan kaya niya ang pagsasagawa ng cesarean section sa kanya? Dumating na ang araw na kinatatakutan ng lahat. Nandun lahat ang mga magulang nila. Lumapit sa kanya ang kanyang mama. Anak, nandito lang kami ng papa mo. Lakasan mo lang ang loob mo. Isipin mo lang marami naghihintay at nagmamahal sa'yo. Naluluhang iyak ng mama niya. Nakahiga sa stretcher si Althea na tinutulak ng mga nurse. Hawak-hawak ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Malakas si Althea kapag hawak niya ang kamay ng asawa. Gab, huwag kang aalis sa tabi ko. Huwag mo akong iiwan. Nahihirapang sabi niya sa asawa. Hindi babe, hindi kita iiwan. Nakikita ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Althea. Ito na ang oras. Oras para malaman kung mabubuhay ba siya kasama ng anak o hindi. Sa pagkakataong ito, akala niya ay handa na siya. Hindi handa si Althea ang iwan si Gabriel. I love you, Gabriel. I love you too. Pagdating sa operating room, ay agad hinarang si Gabriel ng isang nurse. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob. Nakita ni Althea ang panlulungo sa mukha ng asawa. Hanggang unting-unting nagsara ang pinto ng operating room at naiwan sa labas si Gabriel. Isasagawa ang kanyang panganganak sa pamamagitan ng cesarean section dahil sa kanyang kondisyon.
naramdaman ni Althea ang pagtusok ng karayom sa kanyang likuran. Dahil sa turok na iyon ay unti-unti nang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang tuluyan nang pumikit siya. Napakalinaw sa kanyang isipan ang mukha ni Gabriel. Nakikita niya kung gaano ito kagwapo na nakatawa sa kanya, na para bang sinasabi sa kanyang, "Kayang-kaya mo yan, babe. Andito lang ako at hihintayin kita." At tuluyan ng lumalim ang kanyang tulog. Hindi maipaliwanag ni Gabriel ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Pabalik-balik siyang naglalakad sa labas ng operating room. Saglit siyang huminto sa paglalakad at tumigil sa pag-iyak. Hindi ako dapat panghinaan ng loob. Kailangan ko magpakatatag para kay Althea at para sa anak namin. Sa mga oras na iyon, isang lugar lang ang naisip niyang puntahan, ang chapel ng hospital. Hindi siya madasaling tao, ngunit sa pagkakataong ito, maninikluhod siya sa Diyos upang maligtas ang kanyang mag-ina. Lumuhod siya at taimtim na nagdasal. Pagkatapos niya magdasal ay muling bumalik sa labas ng operating room at umupo doon upang hintayin lumabas ang doktor. Na may maramdaman siyang humawak sa balikat niya, ang kanyang mami. Kasama nito ang kanyang daddy at ang mga in-laws niya. Hindi na niya nakayanan pa ang nararamdamang emosyon. Tila batang umiiyak si Gabriel sa bisig ng mami niya. "Mami, I can't live without her. I love her so much." Napahugulgol na si Gabriel sa sobrang takot at lungkot na nararamdaman. "I won't be able to forgive myself if something happens to her. Hindi ako mabubuhay nang wala siya." "Anak, huwag kang matakot. Lakasan mo lang ang loob mo para sa mag-ina mo. Walang mangyayaring masama kay Althea. Makakaligtas siya. Sila ng anak nyo." Saad ng mami niya. Di rin mapigilan ng mama ni Althea ang mangamba tulad ni Gabriel. Pinapayapa din ng papa niya ang biyanan niyang babae. Hindi mapigilan itong umiyak habang nakayakap sa papa niya. "Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama sa anak natin." Iyak ng biyanan niya. "Huwag kang mag-alala, matapang ang anak natin. Kakayanin niyang makaligtas kasama ng apo natin." Saad ng biyanan niyang lalaki na halatang pinipigil lang ang emosyon. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin lumalabas ang doktor. Kaya lalong kinakabahan si Gabriel. Takot na takot siya sa kung ano man ang mangyayari sa asawa niya. Makalipas ang ilang oras, biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Sabay-sabay naman silang napatayo upang kausapin ito. At si Gabriel ang unang nakalapit dito. Bago pa siya makapagtanong sa doktor, huminga muna siya ng malalim. "Dok, kamusta po ang mag-ina ko? Si Althea." At sumagot si Dr. Estacio na halos hindi makapagsalita. Makalipas ang 4 na buwan, naglalakad ng mahina si Gabriel na parang nasa alapaap. May dala-dala siyang 2 bouquet na puting rosas. Nandun siya sa Ruby Memorial Park. Nasa bayan iyon ng San Felipe, na ilang bayan ang pagitan sa bayan nila. Nag-travel siya ng malayo upang mabisita at maalayan ng dasal ang mahal niya sa buhay. Nang marating niya iyon, ay saglit na tinitigan ni Gabriel ang 2 puntod at nilapag na niya ang mga dala niyang bulaklak sa ibabaw ng mga iyon. Nag-alay muna siya ng dalangin bago sumalampak ng upo sa damuhan. Napansin ni Gabriel na maraming damong tumutubo sa kaliwa ng puntod, kaya isa-isa niyang binunot ang mga iyon. Nang matapos na niya ang pagbubunot, napangiti si Gabriel at narealize niya, ginawa niya iyon sa unang pagkakataon. At kinausap ang isang puntod. "Alam mo ba, hindi ako galit sa iyo, sa inyong dalawa. Kita mo namang nagbubunot na ako ng damo ngayon. Tiyak, kung buhay ka lang, pagtatawanan mo ako. Alam mo, hindi ko ginagawa ito, hindi ako ito." At napatawa si Gabriel. "Kasalanan mo lahat ito, pero gusto kong magpasalamat sa iyo. Nang nawala ka, parang nawala na rin ako. Mahal kita, pero ngayon pinapalaya na kita." Huminga ng malalim si Gabriel.
Nagbago ako mula nung mawala ka. Naging mas mabuting tao na ako ngayon. Ang dami kong natutunan sa mga nangyari sa akin. Natuto na akong makinig. Natuto akong mag-alaga. Natuto akong mag-alala kung paano malungkot at kung paano maging matatag. At higit sa lahat, natuto akong magmahal. Ngumiti si Gabriel. Thank you for being part of my life. At huwag kayong mag-alala. Napatawad ko na kayong dalawa. Ngumiti ulit siya. Goodbye to both of you. May malamig na hangin ang humaplos sa kanyang mga mukha bago siyang tuluyang tumalikod sa punto dina Genevieve at Uncle Antonio. Huling napangiti si Gabriel habang naglalakad palabas. Umihip ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng kaginhawaan. Tumingala sa kalangitan si Gabriel at nakita niya ang maulap at maasol na kalangitan. At sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganoong kaganda. Maluwag na ang pakiramdam niya dahil sa kanyang pagpapatawad sa dating kasintahan at tiyuhin. At isang tao ang dahilan niya ang nagturo sa kanya kung paano magmahal at magpatawad. At sa wakas, punong-puno siya ng kasiyahan ngayon for the rest of his life. Gabriel! Dagling lumingon si Gabriel sa tumawag sa kanya. Ngumiti siya at tinakbo niya ang ilang nalalabing distansya sa pagitan niya. Althea was smiling. Yes, buhay si Althea kasama ang anak nila. Nalampasan ng mga ito ang panganib noong nanganganak ang asawa. Totoo na mabait at nagmimilagro ang Diyos. Kung may salita lamang nahihigit pa sa love, iyon ay marahil ang nararamdaman niya para kay Althea. Eksaktong pagtapat niya sa asawa ay agad na binuhat niya ito at iniangat sa lupa. Gustong gusto niya itong niyayakap at kung maaari ay ayaw na niyang bitawan pa. At sinusigurado niyang hindi ito isang panaginip lang. Totoo ang lahat ng ito na magkasama sila. Tumili si Althea. Gab, ano ka ba? Ibaba mo ako. Nakakahiya ba kami makakita sa atin? So what? Masaya ako at kasama ko ang babaeng pinakamaganda at pinakamamahal ko sa buong mundo. Hindi ako nahihiyang ipagsigawan na mahal kita, Althea. I love you, Gabriel. Naluluhang sambit ni Althea. I love you too, Althea Vasquez. I love you so much. At dahang-dahang hinalikan ang mga labi ni Althea. Pinapangako ko sa iyo, papasayahin kita at mamahalin habang ako ay nabubuhay. Aalagaan kita at poprotektahan kasama ang anak natin. Ikaw at si Gabriel Jr. ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Umiiyak na saad ni Gabriel. Speaking of our son, I'm sure masaya siya kasama ng mga lola niya. Hayaan muna natin sila na makasama ang apo nila. Tumango si Gabriel bilang pagsang-ayon at inakbayan si Althea at inakay papunta sa nakaparada nilang sasakyan. Nakasandal ang ulo ni Althea sa dibdib ng asawa. Di maiwasang magbalik sa kanyang alaala ang mga malulungkot na pinagdaanan niya. Pero ngayon, tila bula na naglaho na ito at napalitan na walang katapusang kasiyahan kasama ng anak niya at ang asawa. Saglit na napigilan siya nang hinawakan ni Gabriel ang mga kamay niya. I will give you everything you wish for. I'm not God or genie, but I will give you what you want as long as it's within my power. Saad ni Gabriel. Talaga? Yes. Do you have any wishes? At tumingin sa Althea sa mata ng asawa. Wala na akong mahihiling pa, Gabriel. Binigay na sa akin ang kaisa-isa kong kahilingan. Ang nag-iisang taong minamahal ko ng sobra. At ikaw yun, Gabriel. Minahal mo ako. At dahil doon, pinupad mo na ang wish ko. Masaya ako at makakasama ko pa kayo ng anak natin. At masusubaybayan lumaki siya na magkakasama tayo. At niyakap na mahigpit ni Gabriel ang asawa. At mariing hinalikan ng may pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Althea at Gabriel. Sana po ay may natutunan kayong aral sa bawat bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng arranged marriage.
Nawa po ay samahan niyo akong muli sa susunod ko pang kwento na ibabahagi sa inyo. God bless po sa ating lahat.